We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Sarong eskwelahan sa Calabanga, Camarines Sur, nakaresibinin bomb scare. Lalaking nagsusupply nin smuggled na sigarilyo sa Naga City, natiklo kan PNP. Asin, pasyaranta, an 1,000 na sunflowers sa Catanduanes. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Bomb threat na irehistro sa sarong pampublikong eskwelahan sa Calabanga, Camarines Sur. Klase sa nasambitan ng eskwelahan, suspendido huli sa insidente. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Bako man weekend, bako man holiday, alagad maririsa nagarumayo ng mga estudyante asin para tukdo sa laog kan pampublikong eskwelahan na ini sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Pasado alas 6 kay akasubagong aga kan magresponde ang mga personahe kan Calabanga Municipal Police Station sa nasambitan ng eskwelahan. Sarong social media account kaya ang nagpadara ni mensahe sa official Facebook page kan eskwelahan asin pigsabing igwanin bomba sa pirang parte kan lugar. Nagkantak po kami ng visual inspection ma'am sa area, yung mismong particular na sinasabing part na may bomba. And upon inspection po ma'am, lahat naman ma'am nakasarado and nakakandado. Para masyerto ang seguridad kan mga kaakian, bigsuspender na muna kan administrasyon kan eskwelahan ang klaseng unya na aldaw. Sa inisyal na investigasyon kan PNP, mayo man inadiskubring bomba sa lugar. Alagad mapadagos pa ang gigibuhong investigasyon kan kapulisan para masusug ang taong nasa likod kan nasambitan ng insidente. Nagpatanid man ang mga otoridad sa publiko na likayan ang mga siring na suba, huli taigwan ni naghahalat na kaso sa siisay man na mapapatunayang imbwelto sa bomb joke. Hindi po ito biro lang kasi pag na-create na po ito ng takot sa publiko, pwede na kayong makasuhan. The worst po niyan kung sakali man na ma-profile kayo ay kakasunod na po niyan kaso, di kaya ma-search warrant kayo. Marami pong pwede, basta ang pinakano dyan, mapapailan sila ng kaso. Kaya doon sa mga hindi wag pong gawing biro ito, hindi po ito maganda at ito po ay labag sa batas. Pinurbaran man ako ananin pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na sambitan ng eskwelahan. Alagad nagsayo man ang maghampang sa kamera ang principal kaini. Alagad sigun sa iya, dainin da pigtotolerar ang siring na klase nin suba kan si isay man na individual. Kay banan si Carlo Abonita, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Lalaking subuot nagsusupply nin smuggled na sigarilyo dakop kan mga otoridad sa ginibong entrapment operation Kasubanggi. Kaibanan kay ning duminulag makalihi subuot na makatunog sa transaksyon padagos pang hinahanap kan mga otoridad. Ang detalye sa pagtutok ni Chris Novello. Dain na nakapalagpas sa kamot kan mga otoridad ang 29 anyos na lalaking ini makalispa dakop sa ginibong entrapment operation Kasubanggi sa Barangay Triangulo, Naga City. Susog sa mga otoridad, nagsusupply subuot sa manay na lugar sa Camarines Sur ang suspect nin smuggled na sigarilyo na hali pa sa ibang nasyon. Ang naampoig di sa pero pag sabi kayo niyo pong ini yung katransak po ning ning mayo ning ang pangaran ng sigarilyo. So mayong label? Mayong label or trademark. Durante kan transaksyon nakatunog subutan sa kaibanan kaini na nagmamaneho nin sarong bandang ang duminulag pasin sa direksyon kan Gainza, Camarines Sur. Kasabay sa pagdulag kan suspect kan subot sigarilyo na illegal base sa section 155 kan RA 8293 o Intellectual Property Rights Code of the Philippines. Pinurbaran ko ta na kan news team na kuanan nin pahayagan na nakop na suspect. Alagad nagsiyo man na ini magtaupan ning komento. Katakod kaini, nagpapadagos pa ang paghahanap kan mga otoridad sa nakadulag na suspect asin nakikipag-coordinar naman sila sa Gainza Municipal Police Station. Napagaraman kaya na residente kan Banuan ang duminulag na suspect. Kailang pag kurso po kan tropa,
Mayo naman pong naabutan. Kaya nagtatambay pa man po ang kaibanan taluman para may tsambahan na mahiling o kaya madako pa. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pigkukonsiderar como regional target listed drug personality sa Bicol Region, dakop kan mga otoridad sa Banwanin Tigaon, Camarines Sur. Mantang saro pang drug personality, dakop man sa buy-bust operation sa Camarines Norte. Uyan report. Arestado kan mga otoridad ang pigkukonsidera na regional target listed drug personality sa ginibong drug buy-bust operation sa barangay Looban sa Banwaan ng Tigawan, Camarines Sur, Subanggi. Naaktuhan pa ang sospek na nagagamit ng pigpapangalad na bulong. Inabot subuot nin 4 na bulan ang ginibong validation, casing surveillance, as in test by sa sospek na unsourced kan droga hali pa sa Naga City. So is considered to be a top-notch illegal drug trader in Tigaon. So yung market niya po, not just in Tigaon, also in nearby municipalities, as well as na umaabot po siya ng Tiwi, Albay. So is considered to be a regional target listed personalities. Nakuha sa posisyon kainian maabot sa 10 gramo na pigtutubo ng shabu na nagkakantidad ng 30,000 pesos. Sa Camarines Norte, arestado man ang sarong 41 anyos na lalaki sa pigkasang drug buy-bust operation kan mga otoridad sa barangay Mancruz, Daet, Camarines Norte. Nakumpiskar sa nasambitan ng operasyon ang nasa 2 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad ng 13,600 pesos. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, sa mga mahilig dyan mag-online shopping, na-experiensya na ba nindo na makaresibinin depektibong item? Alagad, ang requirement kan seller bago ang refund o item replacement, video kan unboxing. Bawal yan susog sa DTI. Kung taano, aramunta sa report ni Chris Novelo. Sa mga mahilig mag-add to cart dyan, nag-abot na ba ang mga parcel nindo? Asin sa mga parcel na ini, may nakalagbahal sa seller na no video no refund policy. Kung may problema sa item na in-order online, inisubutan kalakaran ngunyan kan perang online seller kun kaya si Gemma Ayala kan kanaaman Camarines Sur, nagpapasiguro mag-video tuyong ma-unboxing kan sa iyang mga in-order online. Kasi nung dumating yung parcel ko, sabi doon sa video muna. Bibidyo na habang nagbubukas ng parcel. So ako nag-video ko. Alagad para sa Department of Trade and Industry, illegal subuot ang no video, no refund or return policy base sa Republic Act 7394 o Consumer Act of 1992. Dahil subuot, additional requirements sa mga consumer ang pag-video sa item kung may problema o raotan mga ini, nga niya makakuha ng refund o maribayan ng item. Kasi wala namang nakasaad sa batas o sa kahit anong regulation ng DTI na kinakailangan pang pahirapan ang ating mga consumer na maggumawa pa sila ng video, kumuha ng video kapag na-receive nila yung order nila bago ibigay ni seller yung refund. Sa katunayan, nagdadakol subot ang mga nare-receiving reklamo kan ahensya dahil pitasiring na pulisiya. Supisyente na subot ang depektibong produkto como sarong ebidensya na dapat ipresentakan consumer nga ni makakuha ng refund o item replacement. Apwera kan penalidad na nagkakantidad din 300,000 pesos sa mga seller na nagpapautob din siring na pulisiya. Posibleng makansela man subot ang rehistro kaini sa opisina. Email lang po sila sa consumercare@dti.gov.ph. Doon lang po nila ihulog lahat ng mga reklamo nila. May mga detalye nung hindi po nag-o-honor ng karapatan nila na seller. Tapos kami po sa DTI, sasagot po kami at bibigyan natin solusyon sa abot ng makakaya natin yung mga paglabag sa batas ng ating mga consumer. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Singil sa kuryente, kan Kasureco 2 ngunya na Pebrero naghuros nin 28 centavos hasta 33 centavos per kilowatt hour. Alagad sa paglaog kan tig-init, lauman subuot ang posibleng pagmahal kan taripa huli sa paglangkaw man sa demand sa supply kan kuryente. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, bonus kon i-describe kan Kasureco 2 an paghurus pa sa taripa sa kuryente ngunya na bulan na Pebrero nin Kate kung susugon ang trend Pebrero pa sana asin nagadangadang ang tag-init nagmamahal na ang nababakal na kuryente sa mga power supplier.
Naghurus pa ang taripa sa kuryente kan Casureco 2 ngunya na Pebrero. Nagakawat sa 28 centavos hasta 33 centavos per kilowatt hour ang hiniro sa kuryente kan kooperatiba. Sa residential paghali sa 8 pesos and 19 centavos per kilowatt hour kan Enero. Nasa 7 pesos and 91 centavos per kilowatt hour na sa nainingon yan. Nasa 7 pesos and 3 centavos per kilowatt hour naman sa low voltage. Paghali sa 7 pesos and 32 centavos per kilowatt hour. Mantang nasa 6 pesos and 13 centavos per kilowatt hour naman sa high voltage consumers. Paghali sa dating 6 pesos and 46 centavos per kilowatt hour. Dahil hababa po si presyo sa wholesale electricity spot market, which is nakatabang na maray para maghuros itong satuyang tarifa sa kuryente ng bulan na February 2024. Ang bagay na ini ikinaugmakan pirang konsumidor, siring kan sari-sari store owner na si Razalina kan Kanaman Camarines Sur. Normal naman para sa iya ang magtipid sa konsumo kan kuryente alagad, ninhuli sa padikit-tikit ng namamatian na init kan panahon, aros 24/7 na nakabukas ang sendang appliances, siring kan ref asin electric fan. Di man talaga sir maiwasan, kaipuhan talaga, lalo sang mainit na maray. Ang electric fan non-stop yan, talagang 24/7. Sigun sa Casureco 2, kasabay kan paglangkaw kan tag-init, lauman man ang posibleng paglangkaw kan demand sa kuryente na posibleng magresulta sa paglangkaw kan taripa. Ining pagbaba na ini, kumbaga bonus sa satuya. Data inaasahan sa maarabot na mga bulan kung hababa pa ang satuyang taripa. Pagpalaog na kita sa summer, talagang palangkaw po ang taripa sa kuryente. Ang halangkaw na demand nagresulta sa buot sa pagnipis sa supply kan kuryente kun kaya pinagaan na masiminabisuan kan kooperatiba ang publiko nangunyan pa sana magtipid na sa paggamit nin kuryente. Kate, kunya na nagadangadang ang tag-init asin ang halangkaw naman ang demand sa kuryente, posible man subot yan na magresulta sa rotational brown at kaya ngunyan pa sana ang maigot na abiso kan kooperatiba magtipid man giraray sa paggamit nin kuryente. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa Rugadan, mantang tulo ang lugadan sa magkasuhay na aksidente sa Camarines Sur asing Camarines Norte. Uyan report ni Rosie Nieva. Padagos ang pangapudan kan kapulisan sa mga motorista na likayan ng pagmamaneho urog na kung nakainom. Marurumduman na kan Enero 18, sarong 60 anyos na lalaki ang binawian in buhay, makalis makabangga. Ang pigmamaneho kaning tricycle sa nakatambak na kawayan sa gilid kan tinampo sa Barangay Balungay, Calabanga, Camarines Sur. Nagsaponin malalang tama sa payo ang biktima rason kan sa iyang pagkagadan. Mantang nagsapo manin minor injuries, ang kaibanan kaining saro pang lalaki. Ay po, liwat po nagpapagarumdum po sa indong Calabanga Municipal Police Station na pag naiiwasan tayong pag-iinom, lalong-lalo na po kita nagmamaneho kan sarong lunadan. Nangani pong naiiwasan tayong siring na mga pangyayari. Sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte, nakipag-koordinar naman ang kapulisan sa opisyal kan mga barangay dapit sa ordinansa, partikular na ang pagpapangalad sa mga atama na ido na magbalaw pagaw sa mga tinampo. Kanal daw kaya ning Domingo, lugadan ang duwang persona makalis aksidenteng mabangga kan piglulunad ang motorsiklo ang sarong ido sa Diversion Road, Barangay Bulhaw, Labo. Yung pulis natin, pinapunta ko na po agad sa Bautista, nag-coordinate sila doon kasi yung cause ng accident is yung stray dog. So pag nakuha ko po yung ordinansa ng barangay, so ilalabi ko po ito sa munisipyo. Napag-araman na bako sa na ini ang enot na beses na igwang na aksidente huli sa mga balaw-bagaw na ido, kaya maawat kan kapulisan na matawang prioridad ang nasambitan ng bagay. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Haros sarong taon na ang nakakaagi kan magbagsak ang sarong Cessna plane sa parte kan Bulkang Mayon na sakop kan Banwaan kan Kamalig, Albay. Kung marurumduman, naging padipisilan ang retrieval operation kan mga otoridad sa bangkay kan 4 na tao na lunad kan nasambitan ng eroplano. Alagad makalihis ang insidenteng ito, sarong emergency management plan book na ang pigbilog kan lokal na gobyerno kan Kamalig. Masirbi ining giya sa mga otoridad asin iba pang opisina kan mga dapat gibuhon tuyong nagkakaigwanin siring na mga emerhensya.
Obheto man kaini na mas maparikas ang pagresponde kan mga otoridad asin igwatulos nin pusog na plano katakod kan mga daipig lalauman na pangyayari. So bali po sa Camalik Municipal Disaster Risk Reduction, may approve na po yung local sanggunian ng Emergency Management Plan Off-Site Aircraft Accident na magiging guidance sa ating mga rescue units, then sa ating mga partner agencies. Mas pinakusog na monitoring sa mga nagbados na jovenes sa mga barangay, nakakatabang man sa pagbaba kan repeat pregnancy sa syudad ni Naga. Inibasado sa datos kan City Population and Nutrition Office. Ang detalye sa report ni Jessica Calinog. Kabulanan ng unyan kan 19 anyos na si Bianca kan Barangay Kalawag, Naga City. Andam naman subuot siya na maging ina. Alagad may kadikit na paghandal ta first time mom. Pakapangaki, plano naman indakan sa iyang partner na si Dino na po nana and family planning. Ito medyo mahirap po kasi. Lalo pag makabuanan na. Pero masakit po, nagkaklase pa po baga. Kaya nahihirapan man po kung masayin po makuha ng paggastos. Di man po na paghandaan, lang po, nabigla lang po. Tapos, syempre po bilang lalaki, papananagutan mo yung babae para sa pamilya. Ang Barangay Kalawag, ikaduwa subuot sa may pinakadakol na kaso kaini sa nakalihis na mga taon sa syudad. Alagad nanotaran maninda, ang paghuros na kaini kan 2023 hasta sa presente. Monthly po ma'am, nag-visit, big monitor ko po yan sindang mga Tinberg house to house ko po sinda to. Halimbawa itong bagong nag-aki, monitor monthly para po makumbinsi mig magamit silang family planning method. Para din na po sindang risky po baga ang pag-aki po ninda. Si Ashley, 18 anyos kan ipangaki ang first baby. Matulong taon na ang nakakalihis kan magsarong taon an sa iyang ikaduwang aki, saka man sinda nagdesisyon kan sa iyang partner na mag-family planning sa paagi kan injection method. Babalik ako ng college. So, ang ginawa ko po is pumunta po ako sa barangay namin and nagtanong po ako. Actually, maganda naman pong kausap kasi one-on-one. Sa datos kan Naga City Population and Nutrition Office, puon 2019 hasta 2023, mahihiling ang biglang paghuros kan mga kaso kan repeat pregnancy kan mga adolescent edad 10 hasta 19. Asin ang nahihiling nindang nakakatabang digdi ang dagos-dagos na information education campaign sa mga jóvenes, asin ang iba pang espuerso kan opisina, siring kan pagkakaigwanin teen centers. Lalo na pag may partner pa siya, iyon na yan, kaso pa ning repeat pregnancy. Pag nagbados giraray, the more na mas mahihirapan ang sarong aki. Kasi health niya mako-compromise because come to think of it, teenager siya, nag-aki giraray, and then saro pa si pagbuhay niya pa, no. Okay? Because most of them, they are dependents from their parents. Magin sa adults, agad kan opisina ang pagiging responsable sa pagpapamilya. Kasabay kaini ang pagtulod sa safe motherhood. Urog na taan Pilipinas, saro subuot sa may pinakahalangkaw na kaso nin maternal mortality o mga babaeng nagagadan, huli sa pagbabados. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, saro ka ba sa mga init na? Sigun sa Pag-asa, haros day kaya matingon yan ang duros amihan. Alaga day ibot sabihon kay ni natapos na ang amihan season. Posible man subuot na magkusog pa ini sa mga masunod na aldaw. Sa ngunyan, easterly saan nakakaapektar sa dakulang parte kan nasyon. Alagad maging andam pa po kita sa mga pag-uuran. Sa Bicol Region, hababa ang tsansa ning pag-uran, alaga dai pa po pigahali ang tsansa ning thunderstorms o bigla ang pag-uran kaya magtinir kitang andam mga kapuso. Siring man kay ni ang sitwasyon sa iba pang parte kan Luzon, asin Visayas, apwera sa Mindanao, kaya ipreparar po pirmi ang sa indong mga payong. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa mga planong magbiyahe sa bulan ni Marso, lauman na subuot ang dagdag singil sa airfare. Sigun sa Civil Aeronautics Board, posibleng magwelta sa level 6 ang isusunad na fuel
isusunad na fuel surcharge sa masunod na bulan. Sa nasambitan ng level, 185 hasta 665 pesos ang dagdag para sa domestic flights depende sa rayo. Mantang 610 pesos and 37 centavos hasta 4,538 pesos and 40 centavos naman ang dagdag sa international flights. Kadaklan kan mga mag-agom na miyembro kan pirang tribal community sa Banwaan ni Pili, Camarines Sur na pag-araman subuot kan LGU na dai papalan opisyal na naikakasal. Mas wedding para sa 28 padis nin katutubo, ipigkasal ni Pili Mayor Tomas Bongalonta Jr. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. 7 taon nang magkasaruan si Nanay Virginia asin Tatay Domingo kan tinangis tribal community sa Banwaan in Pili. 7 taon naman an sa indang aki. Panduwang agong nanindaan kada saro, alagad ay pasinda opisyal na naikakasal. Gusto mi po kayang kaming sa kasal tapos magamit kang aki mi ang apelyido niya. Importante mo po sabi ma'am na magpakasal kami ta ngarig po makaano kami sa pamilya mi. Makatabang po na magklase po ang pamilya mi. Sigun kay Chieftain Malu Bermas, nakatuudana puun pa sa saindang mga ninuno na pag nagkagustuhan ang babaye asing lalaki sa saindang tribo, maibana na ang mga inidiretso. Alagad sa paglihis kan panahon, nabibisto naman subuot kan mga katutubo ang importansya kan kasal asin mga dokumentong kaipuhan para digdi. Importante pong maray dahil ang mga aki po namumulat naman po na makisalamuha sa mga kadaklan na tao. So igwa naman pong medyo nag-i-improve naman na nag-iisip man na makaibang bansa o makamareray maning trabaho. So kaipuhan po ang kasal kang mga maguran. Kan Pebrero 16, sinda Nanay Virginia asin Tatay Domingo kasabay ang 27 iba pang padis gikan sa tinangis asin Kuri tribal community. Ani kinasal ni Pili Mayor Tomas Bongalonta Jr. Testigo man sa matrimonya ang iba pang opisyales kan Banwaan. Ang mga katutubo, parte subuot kan komunidad, kaya manindigo sana na sinda, pirming kabali man sa mga programa asin interbensyon kan gobyerno. And sa matakang batas ta, once day pa kamo kasal, they are considered as parang non-marital or illegitimate. So saro yan sa PIGA saro din sa PIGA advocate na itong mga aki na yaon sa outside of wedlock is malegitimize. Kapag kasi yung tao kinasal, so gumagalaw din yung populasyon. So ibig sabihin, kapag lumalaki, lumiliit yung populasyon sa lugar, nahihirapan din mag-cope up yung local government unit natin sa mga pangangailangan nila, especially sa education, sa economy, sa health, sa environment. Kaya importante man subuot na tauan atensyon asin importansya ang gabos na records puun sa kasal, pagpangaki, hasta sa pagkagadan kan sarong individual. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigpo na kan Camarines Norte Police Provincial Office ang training sa mga barangay tanod sa bilog na probinsya. Anasambitan ng lakdang parte kan katuyuhan na mahasaan abilidad kan sarong barangay tanod como force multiplier asin counterpart kan PNP para sa pagmantinir kan pazi orden kan sarong lugar. Para sa basic self-defense asin tamang pag-aresto. Parte man kan training ang pagtukdo sa tamang pag-uugali, mga lay asin iba pang issue na kaipuhang hampangon sa laog kan barangay. Sa ibong kaini, nagpagirumduman ang kapulisan sa mga barangay na piliunin marhay ang mga ibubugtak na tanod sa saindang lugar. Dapat na mabaskog ang lawas, tanganing magibunin marhay ang saindang aakuong responsibilidad. Piglunsar na kan Department of Agriculture Bicol ang saindang technology showroom na inaapod na Technomercado sa Regional Technology Commercialization Center sa Pili, Camarines Sur. Bukas ang nasambitan ng lugar anuman aldaw na pwedeng maserbi como pasalubong center kung sa inakalatag ang manlain-lain na lokal na produkto kan mga paraoma sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Sigun sa DA Bicol, ang kadalasan na agrangay kan mga paraoma iyo ang hababang income. Kaya sa tabang kan mga teknolohiya, pigtukduan kan DA ang mga ini na aprobitsaran ang paggibonin iba pang agri-products. Kan na-develop na subuot kan mga paraoma ang sa indang mga produkto asin pwede ng gibuhong negosyo.
sa kanaman pigbilog kan ahensya ang teknomerkado para matabangan ang mga paraoma na magkaigwa nin dagdag na income asin customer. Yung pinaka-purpose nito is to provide a venue para i-showcase yung mga mature R&D technologies natin. Kumbaga, ang dating term namin dyan is to commercialize. Dakula pong tabang ining teknomerkado na bagong launch nga niya kang DA. Ini po sa mga produkto, ang lettuce through hydroponics. Tapos, ito po ngayon mag-start na pwede na po kami magdara din ng mga produkto. Nasa 1,000 na mga sunflower, pigdadayong atraksyon ngunyan sa Barangay Paho, Baguio sa Virac, Catanduanes. Pasyarantayan sa istoryang ini. Ngunya na nagpupuo ng mamatean ang mainit na panahon, syertong saro sa mga destinasyon kan publiko ang magagayon na beach. Alagad sa banwaan kan Virac, Catanduanes, apwera sa mga karigusan, patukman ngunya na pasyaran ang sunflower farm na ini sa Barangay Paho, Baguio. Haros nasa 20 minutes ride sa naini gikan sa kasentrohan kan Virac, asin nasa 10 minutos ang kaipuhang lakawon antes na maabot ang lugar. Buhay na buhay man ang lugar na ini, huli sa haros 1,000 na magagayon na burak na pigpunan subot na itanom kan bulan ng Disyembre. Kasi sabi nung kasama namin, in bloom siya ngayon, kaya pumunta kami dito. Actually, yung lugar na to is maganda kasi tahimik po talaga eh. Sigun sa caretaker kan lugar, dawa dakol nang nagbibisita digdito yung weekends, syertong madoble ini pag-abot kan bulan nin Abril hasta Mayo, huli tamas darakulan na ang mga burak. Sa buwan ng Abril o Mayo, sana mayroong bumisita rito kasi makukuha ng bulaklak na sunflower. Piglalauman man na mas madudugangan pa ang mga nakatanom na sunflower sa lugar sa mga masunod na bulan. Pangapod dan manilumbaw sa mga mabisita sa lugar, ligayang maraot ang mga pananom asin imantinir ang kalinigan sa lugar. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.